Ayan. Pakibati naman yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, good morning kapatid. Happy Lord's Day. Ayan. On behalf po ng ating po mga leaders, our senior pastors and our head pastor, and sa kabuuan na rin po ng mga core leaders, ako po ang napa-assign today para po mag-share ng Word of God. No po? Welcome po ulit sa ating pong Sunday service. No po? Pakitingnan naman yung katabi mo, ngitian mo siya, sabi mo sa kanya, welcome ka dito. Yes, welcome ka dito. Okay? So, bago po ang lahat, panoorin po muna natin itong maikling video na to bago po tayo mag-aral ng salita ni God. I have two. It's called Father's Day. I'm really glad I have Dad. Yeah, he's irreplaceable. You can say that again. Yeah, he's irreplaceable. Our story is not a secret. When we were just little tiny babies, we didn't have a father. We were fatherless. I don't really remember it very much. Me either. We were pretty young, but we were adopted into a loving family. Now we're full. My dad really loves me. Our fatherless list is in the past. My dad is not a pretend dad or a partial dad or anything less than my really dad. And I'm his really daughter, and I'm his really son. It's a pretty good deal, actually. There are a lot of people in this world who don't have a father or who have a bad father. Maybe that's your story. Or maybe you can't even imagine being loved by a good father. But on this Father's Day, no matter your situation, we got some really great news. There's a Heavenly Father, and He's a really, really good daddy. And when you choose Him, God adopts you into His family. And he becomes not a pretend dad, or a partial dad, or anything less than your really dad. And you become his really child. You may be young, but two things we know from experience. First, the love of a good father is something to treasure forever. Second, God is a good father. And being his child makes Father's Day extra special. Happy Father's Day, everyone! Okay po, no? Happy Father's Month sa mga tatay po. No po, that story is a story of Levi and Leah, and they are both adopted children. Ano po, they're both orphans, and they were adopted. Inampun po sila ni Mr. Joel and Mrs. Sarah Mullen. Both of them were both missionaries in Italy. They are both church planters. And actually, tatlo po yung inampon nila. Pero after this video, nag-ampon ulit sila ng isa pang anak. Ano po? And this video shows to us that Levi is an Ethiopian and Leah is a Chinese child, ano po, na inampon. Ang katotohanan po niyan, church, is there are some earthly fathers naman who are really good models. There are some. No, let's do not invalidate that, no? May mga tatay naman po dito sa mundo na talagang naging mabuting model sila sa mga anak nila. However, another truth is that a lot of people, napakaraming tao po dito sa mundo ang hindi na-experience yung to be loved and to be taken care of by their biological fathers. No, marami pong mga tao ang hindi naka-experience noon, kagaya po ni na Levi and ni Leah, no po? Or even experience a bad father. There are some who even experience pain, trauma, no po, hardship sa kanila po mga tao, mga father. That is why kapag ang isang bata narinig niya yung salitang father, ama, tatay, dad, no, nagre-react siya. Either tatahimik siya, either
ayaw niyang pag-usapan yung bagay na yon. Kasi there are some who really did not experience to have an earthly father. Ano po? And I experienced that growing up. Ano po? Hanggang teenage years. No po? Growing up, wala akong kinalakihan na tatay sa bahay. Kasi I myself is a product of a broken family. Ano po? And I never experienced to be acknowledged as a legitimate na anak. Ano po? I myself didn't experience to be provided by a father, to be disciplined by a father, to be advised by a father since my childhood. Ano po? Hanggang teenage years ko po yon. And most of the time, naalala ko po nung bata po ako, kapag Father's Month, na po, hindi ako papasok ng school kapag yung week na yan gagawa ng card for father. Kasi ba't ako papasok? Wala naman akong pagbibigyan nun. So tinatamad akong pumasok ng school kasi wala naman akong pagbibigyan ng Father's Day card. Ano po? Hindi pa uso na ng social media. Wala pang Facebook, Friendster lang, ganyan. Tapos wala pa akong computer. So anyways, no po, that is why it is really important, church, no po, na lahat po tayo maunawaan po natin what is a father's love. No po? At ito po yung tema natin for the whole month of June. And we're on the last week na of this topic. Ano po? And dahil lahat po tayo, siguro naunawaan po talaga ng bawat isa sa atin, and God really knows, no, that lahat tayo in this room has this desire that is woven in our hearts, no, that we are longing the need of a love, ano po, that we need to be treasured and noticed and accepted by a father. Kaya kahit anong edad pa yan, we all have that craving that is woven in our hearts for a father's blessing. We all need it as humans, no? And we feel incomplete without it, no po? That is why ang salita ni God, yung Bible, ano po, it teaches us that we have a heavenly Father. Ano po, na meron po tayong Ama na nasa langit na hindi natin kahit kailan pwedeng ikumpara sa mga tatay dito sa mundo. Hindi natin siya kayang i-compare sa ugali ng tatay mo, sa ugali ng tatay niya, sa kayang gawin ng tatay mo at ng tatay niya. Yung Heavenly Father po natin, we cannot compare Him to anyone, to anybody. Why? Kasi God siya. Heavenly Father siya. And yung tatay mo, yung tatay ko, tao lang din sila. Nagfe-fail din sila. Pero our Heavenly Father will not fail us. At yun po yung gusto ko pong i-share sa inyo ngayong umaga. Kilalanin pa po natin lalo ang ating Ama na nasa langit. Let's go to our key verse for today in Psalm chapter 68, verse 5. Sabay-sabay po nating basahin. Psalm 68, verse 5. A father of the fatherless and a judge and protector of the widows is God in His holy habitation. Tayo po'y samandaling tumungo at magpasalamat sa ating Panginoon. Aming Ama nasa langit, tunay nga po that Ikaw po ang aming mabuting Ama, Panginoon. You are our Heavenly Father, Panginoon, O God. You always care for us, You always love us, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon, O God. Kaya naman, Lord, patuloy na Ikaw po ang aming pong ina-acknowledge sa aming pong kalagitnaan, for we know that You are holy, that You are mighty above all these things, Panginoon. And we just humbly come before You, Lord, today. Lord, search our hearts, O God. Inisin Niyo po ito, iayos Niyo po ito, at hayaan Niyo po, Lord, na pagharian mo kami patuloy sa umagang ito, Panginoon, O God. At Lord, open our hearts to Your word. Help us to know You more. Help us to understand Your word, Panginoon, O God. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. In Jesus' name, let's all say, Amen, Amen. Ang topic po natin na pag-aaralan today is the father to the fatherless. Okay po? And based po sa ating pong binasa in Psalm chapter 68, verse 5, ano po? The Bible tells us that we have a God who is the father to the fatherless, ano po? And He is a judge, a protector of the widows, and He is a holy God. Perfect siya, wala siyang kasalanan, banal siya. He is perfect in all of His ways. Ano po?
Alam niyo po ba, in the Old Testament, 15 times dinescribe si God as a father. In the Old Testament, 15 times siyang dinescribe as a father. In the New Testament, Jesus used the term father 165 times. Po? And this comes directly from the mouth of Jesus. Nung tawagin niya ang ating Ama na nasa langit ng Abba, Father, Father in heaven. Ano po? And if we will add yung mga sulat pa ng mga apostol in other New Testament books, no, referring to God as our Father, it will be over 200 plus times. No, napakaraming beses na nire-refer po ng salita ng Diyos na ang ating Diyos, hindi lang siya Diyos. He is our Father. He is our Abba Father. And we can notice here that aside from saving us from the penalty of sins, kasi sabi kanina, 165 times siyang sinabi ni Jesus na ang ating Ama na nasa langit ay Father. Ano po? Aside from saving us from sins, it is also saying us, si Jesus, nung dumating siya dito sa mundo, gusto niyang ipakilala sa atin yung ating Ama na nasa langit. At yung term pa nga na ginagamit niya, Abba. No? Abba, an Aramaic word and a term of endearment, God being our daddy, our father. Ano po? Nandun makikita po natin yung pagiging intimate, no? Yung pagiging malapit, yung pagiging close, no? Having a relationship, no? And God wants a relationship sa atin. Ano po? And dito po, in Psalm chapter 68, verse 5, yung sinasabi na a father to the fatherless, it always reminds me of who we really are bago pa dumating ang Panginoong Jesus sa mga buhay po natin. Do you believe na bago pa po dumating ang Panginoong Jesus sa mga buhay natin, we are all like Levi and Leah. Tayo po ay mga orphan tayo, nakinupkop ng ating Ama na nasa langit. If you do not know that yet, sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 12, ito po ang katatayuan natin bago dumating ang Panginoong Jesus sa mga buhay po natin. In those days, you were living apart from Christ. You were excluded from citizenship among the people of Israel, and you did not know the covenant promises God had made to them. You live in this world without God and without hope. Ang totoo po niyan, church, we are all Gentiles here. Wala po ditong part ng 12 tribes of Israel. Tayo po yung mga Pinoy. Lagi ko po yung sinasabi, di ba? Lahat tayo Pinoy, right? Unless may foreigner na bumisita sa atin dito, di ba? We are all Gentiles. We are not included to Israel. No? At sabi dyan, you were excluded from citizenship among the people of Israel. Ito yung totoong kalalagayan natin, church. Bago dumating ang Panginoong Jesus sa mga buhay natin. Nung hindi pa siya dumadating, ang totoo po niyan, we are all far from God. Bago dumating si Jesus sa mga buhay natin, may kanya-kanya tayong desisyon, may mga kanya-kanya tayong gusto. Hindi nga natin alam yung salita ni God. Or I even tried to read the Word of God nung wala pa po akong relationship with Jesus. Nakatulugan ko, hindi ko naman kasi maintindihan. No po? At dito, sinasabi even in Ephesians chapter 2, verse 13, but now, you have been united with Christ Jesus. Once you were far away from God, but now you have been brought near to Him. Through what? Through the blood of Christ. Hindi dahil mabuti kang tao, hindi dahil palasimba ka, hindi dahil ang dami mong na-achieve, hindi dahil Christian yung pamilya mo. Naging part ka ng pamilya ng Diyos dahil sa dugo ng Panginoong Jesus. Wala kang ambag doon. Sabi mo sa katabi mo, wala pala tayong ambag doon. Yung kinakanta natin kanina, oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found leaves the 99. I couldn't earn it and I don't deserve it. We didn't earn the love of God. We didn't earn to be part of His family. Wala tayong ambag doon. It is all because of Christ. Nung dumating lang siya,
Nung tumating lang siya sa mga buhay natin, saka po tayo naging parte ng pamilya ng Diyos. Saka lang po tayo naging mga anak ng Diyos. Kasi sabi din po sa Galatians chapter 3, verses 26 to 29, "For you are all children of God through faith." No, mula nung nanampalataya ka, mula nung binigay mo yung pagtitiwala mo sa Panginoong Jesus, nung napako siya sa krus at ibinigay niya yung buhay niya para sa iyo. Sabi dito, "And all who have been united with Christ in baptism have put on Christ, like putting on new clothes. There is no longer Jew or Gentile." Wala nang mga Hudyo, wala nang mga Hintil, nor slave or free or male and female, for you are all one in Christ Jesus. And now that you belong to Christ, you are what? You became what? The true children of Abraham. You are his heirs, and God's promise to Abraham belongs to you. Sabi po yan sa word ni God in Galatians chapter 3, verses 26 to 29, no? Mula nung binigay mo yung pananampalataya, nung nagtiwala ka, nung nagkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoong Jesus, nung nag-start yung relasyon mo sa Diyos, no po? And sabi nga din po in John 1 verse 12, "But to as many as did receive and welcome Him, He gave the right, the authority, the privilege to become children of God, that is to those who believe and adhere to trust in and rely on in His name." Ano po? Makikita po natin dito, kung hindi dahil sa Panginoong Jesus, hindi tayo magkakaroon ng privilege na tawagin na mga anak ng Diyos. And sometimes, nalilimutan po natin yon. Ano po? At ito nire-remind tayo ng salita ni God. At bukod nga po sa pagiging anak ng Diyos, ito pa po yung sabi niya in Isaiah 56 verse 5 eh. "To them I will give my house, and within my walls as a memorial, and a name better than that of sons and daughters. I will give them an everlasting name, which will not be cut off." Ito ang pangako niya sa mga taong nanampalataya, no? Nagkaroon ng tamang relasyon sa Kanya, no? Walang makakapagputol, no, ng ating relasyon sa Kanya bilang mga anak niya at siya bilang ating Ama na nasa langit. "I will give them an everlasting name." Ito yung mana na dadalhin mo hanggang pang walang hanggan. Ito yung pamana na pang forever. Yung hindi nabubulok, yung hindi nasisira. No po? Sabi doon, "An everlasting name which will not be cut off." No? Walang makakapagpaputol nun, walang makakasira nun, no? And now that we become sons and daughters of God, we became His real family as well. Ano po? At dito po makikita po natin yung bonus part, no, ng pagiging anak ng Diyos. Tayo po ay tagapagmana niya, no? Tayo po ay mga heirs, no po? Alam niyo po, nag-search ako sa law ng Pilipinas. Attorney. Ayan, based on my research, under the Philippine law, kapag po ang isang bata is legally adopted, no po, kapag siya ay legally adopted, inampon, no, that child has the same inheritance rights as a biological child. No? Yung isang batang ampon legally, no, meron siyang right, just like as our biological child. Saan po makikita yun? In RA 8552 under section 17 to 18, no, sa Domestic Adoption Act of 1998. Ibig sabihin sa bansa natin, ina-acknowledge nga din eh. Those who are legally adopted, isa ka ng parang tunay na anak. Ano po? What more pa kung si God mismo yung nagsabi? Sa salita ng Diyos, mismo sinabi, He has given us the right to become His children. Ano po? At makikita po natin in Romans chapter 8, verses 16 to 17, that the Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God. And if children, heirs also, heirs of God, and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him. Ano po? At makikita po natin dito, dahil ang ating Ama na nasa langit, tayo kinupkop, naging tunay na anak, ano po? For sure, no? We can expect from Him and more bilang siya yung ating Ama na nasa langit. May kaya siyang gawin
sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, may kaya siyang gawin sa buhay mo. Okay? At makikita po natin na God can feel kung ikaw ay fatherless, no? Kung hindi mo naranasan na ikaw ay acknowledge, na ikaw ay mahalin o alagaan o pagprovidean ng earthly father mo, we have a heavenly Father who is a father to the fatherless. Ano po? And we'll know how God being a father to us with these 3 points lang. No, makikita natin paano ba siya maging tatay, paano siya maging daddy, paano siya maging ama. Ano po? Let's go back lang po to Psalm chapter 68 verse 5, yung key verse natin, a father to the fatherless and a judge and protector of the widows. No po? Is God in His holy habitation. Dapat nating maunawaan, number 1, that God is a loving God, a loving Father who forgive and provides. No po? Kailangan nating maunawaan na ang ating pong Diyos, kapag siya ay naging tatay mo, kapag siya ay nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya dahil sa Panginoong Jesus, makikita po natin dito na He is a loving Father, na nagpapatawad siya, nagpo-provide siya. Saan po natin makikita ito? Sa ulo po natin ang verse na to. John chapter 3 verse 16. In John chapter 3 verse 16, basahin nga po natin. For this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have an eternal life. And in verse 17, God sent His Son into the world, not to judge the world, but to save the world through Him. Ano po? We need to understand, church, that our Heavenly Father loves us so much. Sobrang mahal ka niya. To the point, kaya niyang ibigay. No? Dahil mahal ka niya, may binigay siya. Yung kaisa-isang anak niya, ang Panginoong Jesus. Ano po? Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at relasyon sa Kanya. Para tayo ay makalinga niya. At magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Imaginein mo dito, si God, He Himself, He is a holy God, no? Wala siyang kasalanan. He is very perfect siya talaga. Wala kang mapupuna sa Kanya. He is perfect in all of His ways. But He loved us. Tayo, mga tao. Sino ba tayo? We are sinners, right? Lahat tayo may mga kanya-kanyang ugali. May mga kanya-kanya tayong kahinaan. May mga kanya-kanya po tayong imperfection. We are not perfect. We are far, very far from God. No po? Do you think deserve natin ang love? Do you think deserve mo ang love? Kung ganun yung katatayuan natin bago dumating ang Panginoong Jesus, do you think we deserve His love? The answer is no. We do not deserve God's love. That is why, ano yung deserve natin? For the wages of sin is death. Yun talaga yung deserve nating mga tao. Sana maintindihan at lumalim po tayo dito para lumalim din yung pagmamahal natin sa Diyos at pagsamba natin sa Kanya. Kasi dito makikita po natin, kaya pala tinawag na grace, kaya pala tinawag na biyaya lang ang magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kasi hindi natin deserve yung love ni God. Pero dahil mahal ka niya, pinili niya mahalin tayo kasi He Himself is love. Ano po? At makikita po natin dito na dahil mahal na mahal niya tayo, gumawa siya ng way out. Nag-provide siya para may ahon tayo doon sa kasalanan, para patawarin tayo doon, yung penalty ng sin natin mabayaran. Kaya ang Panginoong Jesus napako sa krus, di ba? All you need to do is to believe, to have faith in Jesus. Ano po, mabuti na lang, He provide a way out. Ano po, hindi ba deserve ni God na pasalamatan natin siya sa ginawa niya for us? Amen? Sige po, ibigay po natin ang papuri natin sa ating Diyos. Salamat, Lord, sa biyaya mo, hindi ko deserve yon. Sana pag inaawit natin ngayon, yung kantang yon, maalala natin, oo nga, hindi ko to deserve, pero salamat, Lord. Ibabalik mo ngayon yung pasasalamat sa Lord. Kasi hindi mo naman talaga deserve yon, pero dahil mahal na mahal ka niya, no?
Pinatawad niya tayo sa pamagitan ng Panginoong Jesus. All you need to do is just come to Him. To repent, sabi nga sa Acts chapter 3 verse 19, now repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped away. Yun lang yung kailangan pala talaga, no? Yung paglapit natin sa Panginoon, yung paghingi natin ng tawad sa Kanya, aminin mo sa Kanya, Lord, I am a sinner. Lord, I don't deserve your love, but thank you, Lord, sa love mo. Now I believe in your Son, Jesus, no? On what He has done on the cross, no? Sabi nga din in 1 John chapter 1 verse 9, but if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Ano po? Now that we are part of God's family, we are forgiven, tayo ay napatawad na, meron na tayong relasyon sa Diyos. Alam niyo pa, isang katangian niya, He is our great provider. Our Father, He is the one who provides even the most basic of our needs. Sabi mo sa katabi mo, we have a great provider. No? Meron tayong Diyos nagpo-provide. Sabi po in Matthew chapter 6 verses 25 to 26, basahin po natin, that is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to Him than they are? No? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, do not worry. No, napapatawa yung iba, no? Yung salita mismo ng Diyos, nag-i-encourage sa atin ngayon, no? Huwag kang mag-alala. Yung mga ibon nga, hindi sila nagtatrabaho hindi nga sila nagtatanim. Pero sila, nabubuhay sila ng ating Ama na nasa langit. What more, ikaw pa, mas mahalaga ka pa nga dun Diba? Sinasabi po sa atin ng salita ni God, aren't you far more valuable to Him, to God? No, hindi ba mas grabe yung halaga mo din? Kasi anak ka Diba? Dahil anak ka niya. Diba? Now, makikita po natin dito na ang mga anak ng Diyos, hindi pababayaan ng Diyos. Ano po? Alam niyo po, I always remember this line I always tell to my mother nung magre-retire na siya. Lagi ko lang sinasabi sa kanya, nag-worry kasi siya Sabi ko na lang sa kanya, mahal po tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. And true enough, hindi naman po talaga kami pinababayaan ni God. Mabuti po talaga ang Diyos. Ano po? God never failed to show how He provide for our family. Ano po? That He is the great provider. And just to share lang po, alam niyo po, this week wala po akong trabaho. Nag-resign po kasi ako. Ano po? And background story, I've been praying to God since last year na makahanap po ng malilipatang work kasi sobra po talaga akong nahihirapan sa trabaho ko po na inalisan. Hindi naman po dahil sa kung ano pa man. Ako po kasi yung nahihirapan po talaga ako. Naubos ako. Pero niyo po, magtatrabaho ko umaga hanggang hapon, titigil ka for D group. Then after that, babalik ka sa work kasi may kailangan kang tapusing trabaho. So I really prayed unto God kasi sabi ko, Lord, kakapagod naman yung ganito, Lord. Kalooban mo ba na ganito? So sabi ko, Lord, sana po makahanap po ko ng malilipatan na kalooban mo din. So ngayon po, ang nangyari, as I pray to the Lord, syempre pasa-pasa ka ng resume, pasa-pasa ka ng application, tapos may offer naman, kaya lang mid-shift. No? So hindi yun yung pinagpipray ko, yung ganong schedule. Tapos may dumating opportunity, yung in-applyan ko. Dream company ko yon, church. Dream company ko yon kasi in-applyan ko yon nung fresh grad ako pero hindi ako natanggap. So I tried to reapply again, baka this time i-allow ni God. So first interview, pasado. Second interview, pasado. Third interview, pasado. Final interview. Umabot ako hanggang final interview, pero hindi ako natanggap. So akala ko doon na ako kasi syempre umabot ka ng final interview So ang sakit, iyak ako sa Lord. Balik na naman ako sa Lord. Lord, hindi mo po ba kalooban na umalis ako sa trabaho ko? Paano to, Lord? Nahihirapan po ako. So I just told to God kung ano talaga yung sitwasyon ko. And I really cry out to Him. No po? At dito niya po ako binalik sa verse na to. And this verse is really my life verse. Lalo-lalo na pagdating sa secular work. No po? In Psalm chapter
27, verses 13 to 14, sabi po dito, "Yet I am confident I will see the Lord's goodness while I am here in the land of the living. Wait patiently for the Lord. Be brave and courageous." Yes, wait patiently for the Lord. Alam niyo po, to be honest, I'm really tempted na to accept yung job offer na mid-shift. Kasi gusto ko na po talagang makaalis sa trabaho ko. Pero every time na natatempt ako na sagutin yung email na yon, lagi din ako nire-remind ni God ng mga bagay na pinagpipray ko sa trabaho ko. Meron po kasi ako non-negotiable sa trabaho. At yun nga yun, kapag may weekend, hindi ko tatanggapin. Kapag hindi na morning shift, pass na ako doon. No po? Ako po yun ha. Ako po bilang individual. Ngayon po ay natatempt po ako na tanggapin yung mid-shift. Sabi ko, Lord, natatempt na akong tanggapin to, pero alam ko hindi mo to kalooban. So, pray lang ako ng pray kay God hanggang sa dumating yung time, may tumawag po sa akin. Dati ko siyang ka-work sa second job ko, pero nasa bank na siya ngayon. And sabi niya, nag-offer siya, "Are you looking for an opportunity?" Blah, blah, blah. Pwede kang magpasa ng resume mo, ganyan, ganyan. Then, sabi ko, Lord, ito na ba yun? Kasi ito na yung nag-reach out sa akin. Siguro, provision mo na talaga to, Lord. So, nagpasa ako ng application, hanggang dire-diretso, at bukas po, first day ko na po dun sa company na yun. Gusto ko pong sabihin dito, how God really provide for our needs. Naalala ko lang kasi yung sinabi ni Brother Axel last prayer meeting. Si God, kagaya din ng mga tatay natin dito sa mundo, gusto lang din niya humingi tayo sa Kanya. Ngayon, ang tanong po, kamusta po ba tayo kapag pag meron tayong gusto, humihingi po ba tayo sa Panginoon? No, sabi nga 'di ba in Matthew 7:7, "Keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be opened to you." Si God gusto niya ng relationship sa atin. At siya bilang Ama, gusto niya sa Kanya tayo dumepende, hindi dun sa mga gusto natin. Kamusta po ba tayo pag may kailangan tayo? Do we turn to God first? Or gumagawa tayo ng mga paraan po muna natin? Tapos pag hindi na gumana yung mga paraan mo, kapag wala ka ng masolusyon dun sa kailangan mo or sa problema mo, saka ka lang lalapit at iiyak sa Lord. Sana po maalala natin that we have a Heavenly Father who really provides. No po? Our needs, yung pangangailangan natin, no po, na siya yung Diyos na malalapitan po natin. Kapag po tayo po ay nangangailangan, magpo-provide siya. Amen? Amen. Ano po? At makikita po natin, number 1, God is a loving Father who forgives and provides. Number 2, makikita po natin, knowing God as a Father who is our comforter and protector. Ano po? Makikita po natin ito na our Heavenly Father is fully aware, no po, na we are all exposed to many troubles in this world. Kaya gusto rin pong malaman niya natin, no? Gusto niyang malaman natin through His Word that He is really our comforter and our protector. Ano po? Kasi in this world, paulit-ulit sinasabi ni Kuya Dan, 2 weeks na, that this world is really unfair. Unfair tong mundo. No, maraming problema dito, maraming pagsubok dito. No, at gusto pong sabihin sa atin ni God right now, sa bawat isa sa atin, He is our comforter. He is our protector. Kasi kahit si Jesus, sinabi niya sa John 16:33, that here on earth, you will have many trials and sorrows. Ano? And sabi nga po sa Psalm 32 verse 7, saan natin makikita that He is our comforter and protector? Psalm 32 verse 7, basahin po natin, "For you are my hiding place. You protect me from trouble. You surround me with songs of victory." Na po? In times of trouble, no, kanino ka lumalapit? Sa best friend mo. Friend, ito na naman, may problema ako. Napapatay ibang mga youth eh. Which is kasi totoo, kahit ako nung bata ako, ganun, bata-bata ako. Meron akong kababata talaga na alam niya talaga lahat sa akin. Sa kanya ako laging lumalapit noon. No? Pero ngayon, pinapakilala sa atin ng salita ni God, "You are
my hiding place. Ikaw yung kublihan ko. Kapag gulong-gulo na ako, sa'yo ako sisilong, Lord. Ikaw yung comforter ko. Sa'yo ako magsasabi ng mga pinagdadaanan ko. No? Dito makikita po natin in Psalm chapter 34 verse 17 din, that the Lord hears His people when they call to Him for help. He rescues them from all their troubles. Ano po? Kaya anong dapat nating gawin every time na meron po tayong mga pinagdadaanan sa buhay? Cliché man pakinggan. You pray. You tell to God, Lord, I'm experiencing this and that and this. Diba? Tama ba yung grammar ko? Lord, na-experience ko, tutulungan mo naman ako. No? Sa Kanya ka ba talaga unang lumalapit? No? Always remember that He is our Heavenly Father who can give comfort to those who are in trouble. No po? At makikita po natin dito, ang kailangan mo lang gawin in 1 Peter chapter 5, verses 6 to 7. So, humble yourself. Pakumbaba ka lang. Lapit ka lang sa Kanya. Balik ka lang kay God. Sa Kanya ka tumawag. Humble yourself under the mighty power of God. And at the right time, He will lift you up in honor. Give all your worries and cares to God. For He cares about you. Kung walang ibang may pakialam sa'yo, higit sa lahat, kung hindi ang ating Amang nasa langit. Oo, may pakialam sa'yo yung kaibigan mo, yung magulang mo, yung mga malalapit sa buhay mo. No? Pero walang mas uuna pa kay God na mas may concern kung hindi siya sa'yo. Okay? Kasi sabi dito, for He cares about you. Po? Naalala ko minsan po akong disciple na lumapit sa akin way back. Medyo matagal na po ito nangyari. At nag-open siya, humingi siya ng advice about her problem. No? At ang sabi ko sa kanya, ang hirap talaga niya ang problema mo, hindi ko rin alam kung ano yung sasabihin ko sa'yo. Ganito na lang, nag-pray kami, sabi ko sa kanya, pray tayo buong linggo. Pray tayo buong linggo. Let's really ask the Lord. Let's really seek Him and knock to His door. Ano ba talaga, Lord? Itanong natin sa Kanya kasi for sure sasagot siya. Sasagutin ka niya. Yun lang yung sinabi ko sa Kanya. Sabi ko sa Kanya, palipasin natin tong linggo na to na hinahanap natin ang kalooban ni God. At ngayon, nung nag-meet na kami, kita ko. Kasi nung bago kami mag-meet, nung lumapit siya sa akin, talagang kitang-kita na problemado siya and ang dami niyang iniisip. Nagkita ulit kami, I am fresh. Ang aliwalas na mukha. Sabi ko, ano? Ay, okay na ate. Nakausap ko na si God. Narinig ko na yung tinig niya. Ano pong makikita natin sa sitwasyon na yon? Sometimes, no, talagang natural naman sa atin talagang maghanap ng solusyon, maggawa ng paraan kung ano man yung mga pinagdadaanan natin. Pero minsan kailangan mo lang din marinig yung tinig ng Diyos, yung comfort niya sa'yo. Alam niyo, hindi naman nawala yung problema niya eh. Nung nag-usap kami ulit, ganun pa rin yung problem niya. Pero may pinagkaiba na. Ang pinagkaiba, na-comfort siya. Naranasan niya yung presence ng Lord, na sinasamahan siya ng Lord, natutulungan siya ng Lord. And I believe itong isa sa mga disciple ko na to, masayang-masaya siya sa tugon sa kanya ni God sa mga panahon ngayon. Ano po yung lesson doon? Makikita natin, our God is our Heavenly Father who comforts us. Lapit ka sa Kanya. Kanino ka ba lumalapit kapag nabibigatan ka? Kapag problemado ka? No? At makikita natin dito, another thing, bukod sa He is our comforter, He is our protector, He is the God who protects, He is the Heavenly Father who protects. And alam niyo po, church, kailangan po natin to. Kailangan po natin ang protection ni God. Why? Kasi in this world, no, makikita po natin, in this world, di ba sabi ni Jesus, you will face many troubles. At the same time, in this world, we are exposed to many dangers. No? Makikita po natin dito, kung babalikan natin yung Psalm 32 verse 7, for you are my hiding place, you protect me from trouble. You protect me. No? You surround me with songs of victory. No po? Sabi nila, we protect what we love. Do you agree?
Iniingatan natin yung mga mahal natin. What more pa si God? Knowing na mahal ka niya, mahal niya tayo. Of course, iingatan niya tayo. 'Di ba? Our Heavenly Father protects us from what? These things. Makikita natin, He protects us from the evil one, against Satan. No po? Saan makikita yan? In 2 Thessalonians chapter 3, verse 3. Pag nasa bahay kayo, basahin nyo, meditate nyo yan. But the Lord is faithful, tapat siya. He will strengthen you and guard you from the evil one. Ayan po ang sinasabi sa 2 Thessalonians. No? Ito po yung tatlong bagay na pinoprotektahan tayo ng Diyos. Pangalawa, those who do evil, yung mga nananalbahe, yung mga nagpaplanong gumawa ng masama sa'yo, iniingatan ka doon ng Diyos. In Psalm chapter 12, verse 5, because the poor are plundered and the needy groan, I will now arise, says the Lord. I will protect them from those who malign them. No? Iniingatan po tayo ng Diyos sa mga bagay na ito. Even sa disaster, iniingatan tayo ng Diyos dyan. Sa Psalm 91 verses 9 to 10, the Lord Most High is our fortress. Run to Him for safety, and no terrible disasters will strike you or your home. No po? Kapag lagi ka sa Panginoon, lagi kang tumatakbo sa Panginoon, sabi dyan, run to Him for safety and no terrible disasters will strike you from or your home. Ano po? Makikita po natin dito that itong mga bagay na to, sa evil one, to those who do evil to us and even disaster, kailangan natin na mag-iingat sa atin. Kasi kaya mo bang proteksyonan yung sarili mo sa disaster? Kaya mo bang ingatan yung sarili mo kahit anong prepare mo dyan? Sa totoo lang naman, lahat tayo nasa kamay ng Diyos. Lahat tayo ay nasa pag-iingat niya. And even the Word of God is telling us, no, na siya yung nag-iingat sa atin. And alam niyo po ba, church, most of the time, in fact, the way God protects us most of the time is through discipline. Minsan, yung way din ni God ng protection sa atin is sa pamagitan ng disiplina niya. Yung iba, minsan dito matanggap. Pero ang totoo niyan, through discipline, God protects us. No? Our Heavenly Father gives us His Word, the Bible. No? Yung salita niya to leads us dun sa kalooban niya. Ano ba yung maganda para sa'yo? Ano yung makakabuti para sa'yo? Ano yung para sa ikabubuti mo? No? And the scripture reminds us on the things that we need to consider and follow for us to be saved from bad decisions. No? Kaya minsan yung pag-iingat ni God, may kasamang disiplina eh. No? At dito po ako magtatapos sa last point na to. A father who teaches and discipline. Our Heavenly Father, parte ng pagmamahal niya sa atin is yung turuan niya tayo at i-discipline din po tayo. No po? He is not just a father who provides. Hindi lang siya yung father na nagko-comfort, na nagpo-protect, na nagpo-forgive. He is also a loving father who discipline his children. No? Punta po tayo sa salita ni God in Revelations chapter 3 verse 19. Basahin po natin. Revelations chapter 3 verse 19. Basahin po natin ng malakas. Those whom I dearly and tenderly love, I rebuke and discipline, showing them their faults and instructing them. So be enthusiastic and repent. Change your inner self, your old way of thinking, your sinful behavior, seek God's will. No po, makikita po natin in Amplified Version, no po, that those whom God dearly loved, He disciplined. He rebuked and discipline. No? Fathers, may mga tatay po dito. Ayan, may mga ilan po, no? How do you teach and discipline your children? Paano nyo po sila tinuturuan? Sabi agad ng isang tatay, gano'n agad eh. Hindi, joke lang. Ano po, di ba? Paano nyo sila tinuturuan? Lagi po ba kayo nag-agree sa mga anak nyo? No po? The word rebuke here means a strong expression of disapproval, reproof, or correction. No po? Church, ang tanong ko, yan, nakatungo yung mga kabataan tuloy, hindi tunghay kayo. Ayan. Ang tanong ko, nakakaranas pa ba kayo ng pagtuturo and pagko-correct from God? Kasi kabahan ka kung hindi na. Kasi sabi ng salita ni God, those whom I dearly love,
Yung mga minamahal ko, I rebuke them, I correct them, no? Sinasabi sa atin ng salita ni God. Dinidisiplina niya yung mga taong mahal niya. Nakakatakot pala yung feeling na kapag di ka na nakaka-receive ng pagtuturo mula sa Diyos, no? At saan po ba natin makikita yung pagtuturo ni God? Of course, sa Word ni God, no? Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12, ito po ang patunay na ang salita ng Diyos mismo, it just not, hindi lang siya nakaka-comfort, hindi lang siya nakaka-comfort, nakakaganang pakiramdam. Kung hindi, sabi sa Hebrews 4:12, for the word of God is alive and powerful. Talagang buhay na buhay. Sige, basahin po natin. For the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. No? Even the word of God exposes us. Yung mga bagay na, sabi dyan, our innermost thoughts. No? Yung kung sino ka talaga, yung desire mo, yung gusto mo. Ano ba ang nasa human heart? Ano ba yung nasa gusto natin? In Jeremiah 17:9-10, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. No? Yan talaga yung laman ng puso ng tao who really knows how bad it is. But I, the Lord, si God, no, search all hearts and examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their actions deserve. No po? Kaya, being part of God's family, if there are times God discipline you, tinuturuan ka ni God, no, nire-rebuke ka ni God, kino-correct ka ni God through His Word, no, do not harden your heart. Kasi, mas nakakatakot kapag tinuturuan ka na nga ni God, kino-correct ka na niya, tapos wala ka nang nararamdaman. Ibig sabihin, kalyo na yung puso mo. Nakakatakot yun. Ibig sabihin, wala nang room for change doon kasi nagpatong-patong na yung kalyo sa puso mo, ayaw mo na magpabago. No? Sabi nga, naalala ko, misa ako na nabasa that the pain of discipline is better than the pain of regret. No? Mas mabuti pa yung, kasi pareho namang masakit yun yun, di ba? Makikinig ka ngayon at gagawin mo kung ano yung tama, o gagawin mo kung ano yung gusto mo, hintayin mo na lang yung consequence. Pareho namang may masakit doon di ba? Pipili ka lang kung alin doon yung pipiliin mo. No? At dito, makikita po natin, ano yung tamang approach when God rebukes us, when God corrects us, when God disciplines us. In Proverbs chapter 3 verses 11-12, sabi po dyan, my child, na-address niya tayo, don't turn away or become bitter when the Lord corrects you. No, huwag kang lumayo. Huwag mong talikuran si God kapag tinatama ka niya, kapag iniaayos ka niya. My child, don't turn away or become bitter when the Lord corrects you. The Lord corrects sino? Everyone He loves. Yung mga taong minamahal niya. Just as parents corrects a child they dearly love. No? At makikita po natin dito na yung pagmamahal ni God is very complex. No? Hindi lang siya yung pagmamahal na aayunan ka niya lagi. No? At makikita po natin na talagang si God, dito, pag mahal ka niya, gusto niya maging maayos ka. Of course, holy God siya Ayaw niya, syempre, ng anak na sasalungat sa wangis niya. Diba? Kaya habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, accept mo lang yung pag-aayos sa'yo ng Diyos. Kasi lahat naman po tayo dito, work in progress ni God. No, habang buhay ka pa, may iaayos at may iaayos sa'yo si God. Even us, kaming mga tumatayo dito, marami pa rin kailangang iayos din si God. Lahat tayo, habang nandito tayo sa mundo, kailangan natin ng pagtuturo at pag-aayos ng Diyos. And all we need to do is to just be humble enough and be open to God's discipline and correction. Kasi doon papasok yung transformation. Doon papasok yung pagiging Christ-like, yung pag-aayos ni God sa atin from glory to glory, no? Doon tayo mababago.
Kaya kailangan mo palagi talaga ang salita ni God. Ano? And let's just go back again as I conclude in Psalm 68 verse 5, a father of the fatherless and a judge and protector of the widows is God in His holy habitation. Church, if you're like me, no, na hindi naranasan yung pagkalinga ng tatay, walang tatay na kinalakihan, wala siyang nakitang tatay sa loob ng bahay, walang tatay na nagprotekta o kaya naman nag-advise or nagturo, no? Makikita po natin dito that mula nung dumating din ang Panginoong Jesus sa buhay natin, or kung ngayon siya dumating sa'yo habang nakikinig ka, no? Our fatherlessness is in the past, sabi nga ni Leah kanina. Kasi we have a heavenly Father who really loves us dearly, no? Who will really forgives us from all our iniquities, sa mga pagkukulang natin. Ang kailangan mo lang gawin, magpakumbaba ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya, humingi ka ng sorry sa Kanya. That He is a God who provides, He is more than enough, no? Pag ginawa mo siyang tatay sa buhay mo, mararanasan mo ito. That He is the God who comforts, that He is the God who protects, sa mundong ito na punong-puno ng gulo, no? That He is the God who teaches and discipline. Kapag napapalayo tayo sa mabuti sa kalooban niya, no? Iaayos ka niya, tuturuan ka niya. And I pray, church, that every one of us, no, may encounter this love of a heavenly Father, of our heavenly Father, and choose to have a real relationship sa Kanya. Kasi decision to eh. If you're really going to believe on what Christ did on the cross and accept Him as your Lord and personal Savior. Sabi nga po in 1 John chapter 3 verse 1a, see how very much our Father loves us, for He calls us His children, and that is what we are. Sabihin mo, ikaw ay anak ng Diyos sa katabi mo. Sabi, amen. Ano po? So, yun lamang po, tayo po ay tumayo at meron po tayong Lord's Table today. Habang ibinibigay po ito ng prayer ministry sa bawat isa, no? We can partake sa ating pong Lord's Table. Kung hindi po natin naiintindihan pa ang pagpapartake po nito, no? Sinasabi naman po sa salita ni God in 1 Corinthians chapter 11 verses 27 to 29. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine himself before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. So bago po tayo mag-partake sa ating pong Lord's table, no? Let's grab this moment, this opportunity na tayo pong lahat ay lumapit sa ating pong Ama na nasa langit. Tayo po ay magpasaliksik ng ating mga puso, no? Tayo po ay humingi ng tawad, maaring bago ka dumating dito, may conflict ka pa sa bahay, o kaya naman, may mga bagay kang alam mo na nagawa mo na nakapagpalungkot kay God. This is the time na sabihin mo ito sa Lord, ihingi mo to ng tawad sa Kanya, at angkinin po natin yung kapatawaran niya. Kasi sabi naman, di ba, in 1 John, no? For if we confess our sins, He is faithful and just to forgive. Papatawarin niya tayo. Come on, let us come to the Lord. Sige po, tayo po'y magpakumbaba sa Kanya. Aming Ama na sa langit, pinupuri ka namin, Lord. Tunay nga po na Ikaw po ang aming Diyos na mabuti. Ikaw po ang Diyos na nagpapatawad. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa pag-ibig mo na hindi namin kayang sukatin, hindi namin mawari, Lord. Tunay na we don't deserve it, but Lord, salamat dahil minahal mo kami. And right now, we just humbly come before you, Lord. You know us very well, God. You know the deepest desires of our heart. Alam mo po ang laman ng puso't isip namin, Panginoon, sa mga bagay na naisip, nagawa, nasabi namin against you, Lord. Against sa kalooban mo. Inihingi po namin to ng kapatawaran at paglilinis mo. And right now, salamat po sa salita mo na nagpapaalala sa amin na if we will just confess, Lord, our sins, you are faithful. Tapat ka. You are just.
para patawarin po kami. And Lord, we are receiving that forgiveness from you. Salamat po, Panginoon, O God, sa pagpapatawad at paglilinis mo, O God. Salamat po, purihin ka. In Jesus' name. Amen. Sige po, atin pong itaas ang ating pong mga tinapay. Atin pong sabay-sabay basahin. 1 Corinthians 11:23 to 24. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Salamat, Lord. Next naman po, yung mga Jews. Sabi po dito, in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Amen. Amen po. Pwede po ba nating ibigay yung ating pasasalamat, yung ating pagpupuri sa ating Panginoon, knowing that He is our Heavenly Father who dearly loves us unconditionally. You deserve the highest praise, Lord. You deserve to be honored in this place. For you are our loving Father, and there is none like you, Lord. Purihin ka, sambahin ka. Itinataas ka namin, kaming yung mga kinupkup, kaming yung mga minahal, kaming yung mga anak, O Diyos. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa katapatan mo. Salamat sapagkat ikaw po ang Diyos na patuloy na kumukupkup sa amin. Ikaw po ang Diyos nagpapatawad. Ikaw po ang Diyos na nag-iingat. Ikaw po ang Diyos na nagko-comfort sa amin in times na kami po, Lord, ay in trouble. Ikaw po ang Diyos na nagtuturo sa amin kung ano ang tama at kalooban mo. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, salamat po, Panginoon. Wala kaming ibang masabi kundi, God, salamat dahil naririyan ka. Salamat dahil hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, hayaan niyo po, Lord, patuloy na ang bawat babae at lalaki na nasa lugar na ito, dinala mo sa lugar na ito, God. Lord, ano man yung mga dalahin ng bawat isa, Panginoon, wala sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Lord, maaaring ilan nag-aaral pa, Lord, di pa nila bakasyon. Panginoon, ikaw po ang patuloy na kumatagpo sa iyong mga anak, O God. Naman yung mga pangangailangan nila, ano man, Lord, yung pong tulong na kailangan nila, Panginoon, O God. Tulungan mo silang magtiwala sa iyo, pagkatiwala ito sa iyo, Panginoon, O God. At ikaw po ang magkaloob nito, Panginoon, O God, according to your will, Panginoon, and timing, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya na dinala mo, Panginoon, at bawat representative ng pamilya na dinala mo sa lugar na ito. Lord, patuloy po na sa aming mga buhay, patuloy, Lord, na makilala ka namin as our Heavenly Father, Lord. Mas lalo kaming malapit sa iyo, lumapit sa iyo, Panginoon, O God, at mas lalo pa naming ma-experience, Lord, ito pong mga katangian narinig namin mula sa inyo, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon. At ating pong itaas ang ating mga kamay. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, O God, ay amin pong ipinagkakatiwala, O God, at lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo namin ibinabalik. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayo po ay magsabi ng Amen. Amen.